Oh, wow! Sobrang dami. Puno natin yung isang lagayan. Ganyan yung mga bunga niya. Tingnan nyo naman, sobrang dami. So, itong yellow na raspberries, maliliit lang siya. So, every time na mag-harvest kami, kinakain namin kaagad. Guys, tulungan nyo ako mag-harvest. Grabing blessing talaga ito. Sobrang dami. Hi everyone! Welcome to another vlog. Ngayon pala is alas 7 na ng gabi. So, late tayo nag-vlog, diba? Sensyan nyo na yung aking buhok. Magba-vlog ako ngayon dahil plano namin na mag-harvest. Napakadami nating i-harvest sa garden. Mag-harvest tayo ng cherry, strawberry, at saka red currant, ha? Today or tomorrow? Today. Why? Schon die 19:42 Uhr. Yeah, harvest is just fast. Or we just harvest cherry or what? Yeah, it's okay. So, meron na akong lagayan na ini-prepare. So, ayan. Ito is lagayan ng popcorn. Magandang lagyan ito ng strawberry or red currant. Dahil maliliit yung red currant. Tapos meron tayong budi. Pero, sabi ni asawa, he need my help for kanang, meron kaming schminktisch ba? What is a schminktisch, Shots? Makeup table. Makeup table. So, binili yan sa akin ni asawa before ako pumunta dito sa Germany. Before ako nakarating. So, pagdating ko dito, meron na yan. Tapos ngayon, Heistas. Was Heistas? Ngayon is, dahil hindi na naman ako gumagamit ng schminktisch, dahil wala naman akong time na, ipamimigay na namin, kaysa magstay lang yan siya dyan. And maganda pa din talaga, kailangan lang yan ng trapo. Lilinisan ko yan dahil may kukuha na yan ngayon. Ipamimigay lang namin ito ng libre. Alam nyo naman, kami, yung mga kabinet namin dito, pati yung bed ni anak is, nakuha lang namin ng libre. So, may mga ibang gamit din na hindi na namin nagagamit. Ipamimigay din namin ng libre. So, may pupunta dito. Maliit lang ito na makeup table. So, kukunin na ito nila. Shots, we need to wipe it. Maliit lang. So, dalalhin namin sa baba. Hey! Oh! You can make it? I don't know. I don't fit there. Kailangan kasi namin siyang ibaba dito sa hagdanan. So, kailangan daw ni asawa ng tulong. Batemal. Hey, careful. Okay, this is more easy when two of you will be... Yeah, Schatzi. Langsam. Warte. I almost fall. Can you make it like that? Ja, ich hab schon. Vorsichtig und langsam. Okay, komm, Schatz. Okay. Sabi ni Ethan, careful! Careful! Sa asawa, hindi na papatulong. Mas mahirap daw kung tutulungan ko siya. Ilalagay na namin siya dito sa floor or sa hallway. Ayan yung door. Tapos, para diretso na lang yan na kukunin ng magmamay-ari niyan. Guys, tingnan nyo naman yung ating rose dito. Ito yung rose na tanim pa nung dating may-ari. So, ito siya is climbing rose. Tingnan nyo naman, oh, isang tangkay. Napakadami ng bulaklak. Ito talaga yung nagustuhan ko sa kanya. Kaya hindi ko siya pinutol dahil noong nakaraang taon mas maganda at mas marami pang bunga. Mas maganda at mas marami pang bulaklak. Ngayon is ganyan yung mga bulaklak niya nga. May nauna na... Anak, you're so loud! May nauna na sira na, tsaka meron namang bago pa. So, sabi ni Ethan, mag-harvest daw muna kami ng Erdbeeren or strawberry. So, yun yung unahin natin i-harvest. Madami tayong i-harvest ngayon. Hala, yung aking mga kanang kuan ba? Yung mga cherry, kinain na ng mga ibon. Come, let's harvest the strawberry. Guys, tingnan nyo yung aking tanglad. Oh, ang dami niyang dahon. Tsaka yung isa, oh. Ito talaga, madaming dahon. Nakuhanan ko na nga niyan siya. Guys, tingnan nyo yung strawberry, oh. Ayan, oh. Diba? Ang daming hinog. So, yan. Ayan, ang daming hinog. Yan na yung kailangan natin i-harvest. Oh, wow! Sobrang dami. Ayan, oh. Yan yung kailangan natin i-harvest ngayon. Oh, wow! Ang dami dito, oh.
Alam nyo, marami na yung mga bunga na kinain ng slugs. Don't eat it because the snake eat it. Tingnan nyo, oh. Kakaumpisa ko pa lang. Tingnan nyo, ang daming bunga. Ay, kita nyo yan. Ang daming hinog na i-harvest natin ngayon. Ayan, oh. Sobrang dami. Wow! Ito, ang ganda. May kinainan na. Ayan, oh. May maliit, may malaki. Ayan, oh. Kailangan na talaga nating i-harvest. Sobrang madami na. 4 days siguro na hindi ako nakapag-harvest dito. Ay, ang dami. Ayan, oh. Ayan, oh. Tingnan nyo naman. Ay, ang galing. Ang ganda kapag mag-harvest ka na ganitong kadami. Nakakatuwa. Ayan, oh. Nakakatuwa kapag ganito kadami i-harvest mo. Talagang unlimited. Sobrang dami. Madami pa sa loob. Anak, mag-plants. Ito lang pala yung garden bed na tinaniman ko. Pero madami yan siyang mga bunga. Ayan, dyan sa loob. Mas madami dyan sa loob. Dito pa sa gilid. Oh, it's funny. I think you can eat that. Marami pang mga hinog dito. Kaso marami din ang kinain. Yan yung problema kapag matagal i-harvest ito. Sobrang mapula na nga, pero meron naman ang nauna mang-harvest. Talaga lang. Naunahan pa ako. I have a lot of harvest today, Shatsi. Ayan, oh, ang dami. Tingnan nyo naman guys, oh, ang dami na nating strawberry, pero hindi pa ako natapos. Marami pa tayong i-harvest. Talagang marami tayong gagawin na marmalade. Mamaya, baka makakuha tayo ng 1.5 kilo or ano ba yan? 1.5 kilo or 2 kilo. Sana 2 kilo para marami tayong strawberry na magawa na jam. Ayan, hinarvest ni anak. So, meron pang mga strawberry doon. Kailangan natin i-harvest. Nakakatuwa naman talaga kapag ganito dahil pinaghirapan mo siyang itanim, ihanda yung soil. Pero kapag harvest season, nakakatuwa na napakadami mong na-harvest and na-preserve pa. Meron pang extra para pang preserve, hindi lang pang kain. Tingnan nyo yan guys. Oh, sobrang dami pa din. Nakakatuwa mag-harvest. Nakakatuwa. Ang daming bunga. Ang daming ma-harvest. Ayan, oh. Ayan, ang dami pa pala dito. Tingnan nyo naman, oh. Madami pa akong na-harvest. Ito yung iba is maliliit pa. Ayan, oh. Shuligo. So guys, tingnan nyo naman, napuno natin yung isang lagayan. Parang 1.5 kilo ito siya. Anak, I will fall! Sobrang dami. Ito yung first time na nakapag-harvest ako ng ganitong kadami. Talagang super blessing talaga dahil kahit simple lang yung pamumuhay namin dito sa Germany. Kapag summer naman, grabe yung sagana naman sa mga pagkain na libre. Galing dito sa aming garden. Magtiyaga lang talaga. Meron talagang aanihin. Dahil natapos na tayong mag-harvest ng ating mga strawberry. Ngayon naman, i-harvest natin itong ating mga cherry. O diba sabi ko nga sa inyo, marami tayong i-harvest ngayon. Ayan yung cherry. Nilagyan ko yan siya ng tabon dahil kinakain ng mga ibon. Inuunahan ako ng mga ibon. Siyempre, kailangan natin yung protektahan. Pero may mga part na hindi ko natabunan. Kinain na talaga ng mga ibon. Pumupunta dito yung mga ibon araw-araw. So, tanggalin natin yan. We will remove this first. Ethan Drine, genau. Oh, so viel. Oh, noch nicht essen because you cannot eat the... You cannot eat it, Schatzi. Ayan, oh, yan yung kinain ng mga ibon. Tingnan nyo naman, mas nauna pa silang nag-harvest. Napakasarap kasi nito at napakatamis. Ayan. Ayan, inunahan na kami ng mga ibon. Tingnan nyo naman yun, oh. Sobrang dami talaga ng kinain nila. Si Ita nag-harvest na. Anak, langsam. You put it langsam. Hmm?
awesome! Tingnan nyo, pakita ko pala sa inyo ha. Ganyan yung mga bunga niya. And alam nyo, sobrang liit ng puno niyan. Naaabot nga ni anak. Ayan si Ethan, oh. Naaabot lang niya. Yeah, and then here, ayan, tinuruan ko siya na tanggalin yung buto. Yeah, remove the seeds, the stone, and then throw it away. Yan, tinuruan ko siya dahil, ano kasi, delikado yung ano niyan, buto. Very good. Yeah, more. Yeah. At dahil sa sobrang liit nito, kahit nakaupo ka lang, ayan, kahit nakaupo ka lang, pwede kang mag-harvest. Abot na abot nga ni anak. So, kailangan natin itong i-harvest na bago pa ito maubos ng mga ibon. Yan, may mga sira din. Yung iba sira din. Ang sarap talaga. Hindi mo mapigilang hindi kumain. Nakakatuwa talaga dahil last year, mas madami yung bunga niya. At mga 3 beses siguro kaming nag-harvest dito. Kaso hindi masyadong kinakain yun ng ibon. Ngayon talagang ina-attack siya ng mga ibon. Dahil kasi siguro matagal namin siyang hinarvest. Noon kasing nakaraang taon is inuunti-unti namin siya. I think kailangan ko ng backup na mag-harvest nito. Madami kasi. Mag-harvest lang siguro ako ng yung talagang pulang-pula lang. Ito naman kasi, iba din ito siya na klase ng mga cherry. Talagang ganito lang siya ma-orange kapag sobrang hinog na. Hindi talaga yung pulang-pula. Like yung dark purple. Iba din yun siya. Ito yung pinakamasarap. Ito na yung mga na-harvest natin. Na-realize ko, meron pang hindi masyadong hinog itong mga ganito, pero dahil marami ito naman, gagawin na lang natin itong marmalade din. So, meron din tayong marmalade na cherry. Kaya lang, dahil na-realize ko din marami pala siya, so hindi natin kailangan na i-harvest itong lahat ngayon. Mag-iwan tayo in the next days para may ma-harvest tayo, 2 beses tayong mag-harvest. Talagang sobrang liit ng puno nito, and nalulungkot ako dahil maraming mga sira. Pero anyways, ganyan naman talaga. Kahit nilinisan na natin to. Akala ko kasi hindi na siya maraming sira. Last year, madami naman din sira. Pero kasi ngayon is nalinis na namin siya. Talagang malinis yung paligid niya. And palagi kami nag-lawn mower. Pero anyways, madami naman din tayong naha-harvest. So, okay lang yun. Tsaka, yung iba is kinain naman ng ibon. So, okay lang din yun. Ang dami pa pala dito sa taas. Si Ethan, ang dami na kinain. Guten Morgen. Guten Morgen. Ethan, look. Ben schauen. Schauen, aber nicht anfassen. Nur schauen. Ang hirap kapag may kasama kang bata na mag-harvest. Ayan, oh, meron pang medyo hindi masyadong red. Ang sarap kapag red na talaga. Sobrang tamis. Natapos na akong mag-harvest, guys. Masyadong hindi napuno yung aking balde, pero kasi kailangan pa siyang meron namang iba na mga red na dito. Tulad dito talagang okay na ito. So next natin i-harvest nito is talagang super red na talaga. And syempre, para may ma-harvest tayo next time na naman. So, hindi muna natin ito i-harvest lahat. Oh, mayroon pa pala dito. Ibabalik ko din pala itong tabon ng ating mosquito para may ano siya, meron siyang protection sa mga ibon. Ayan, oh. Sarap. Sarap. Ang sarap niya.
So, ito yung harvest natin. Tingnan nyo, madami pa din yan. Isang maliit na planggana. Mayroong mga sira din. Ito, kapag hindi namin ito nakain lahat, is gagawin natin marmalade. Mga ilang basong marmalade din. O kaya, i-freezer ko muna ito siya. Tapos, isahin na lang namin siyang gagawin kapag harvest na namin lahat. Siguro, i-freezer ko na lang ito. Ano? Ayan, tingnan nyo naman. Sobrang dami. Ganito din kami last time. Nag-harvest kami nung una. Tapos, yung mga natira na hindi pa masyadong nahinog is doon namin hinarvest namin in the second time. Kaso noong nakaraan is hindi kami nagmarmalade. Sobrang busy namin noon last year kaya hindi kami nagmarmalade. But ayan, may mga sira din. Guys, tingnan niyo yung harvest natin. Ito siya, tapos ito siya. Tsaka pupunta pa tayo doon. Mag-harvest pa tayo ng mga hindi raspberry, red currant or Johannisbeeren. Tingnan nyo naman yung ating mga cabbage. Talagang hindi na tinantanan ng mga slugs. Ay, may slugs pa pala dito. Tingnan nyo yan. Hindi na nila tinantanan itong aking cabbage. Ang lalaki pa naman ito. Kaso talagang ang daming slugs dito palagi. At saka itong kohlrabi. Noong nakaraan is nakapag-harvest kami nito. Ayan, ang lalaki na, kailangan na din yan siyang i-harvest. Update na din tayo sa ating mga kamatis. May mga ilang kamatis na meron ng mga bulaklak. Pakita ko sa inyo. Ayan, may mga kamatis na tayo na meron ng mga bulaklak. So soon, hopefully, marami tayong kamatis. Ayan. Tsaka, yun doon, yung iba dyan, meron na din yung mga bulaklak. And then, ito naman is mga zucchini. Ayan, wow, ito, tingnan nyo yan, di ba? Bunga na yan. Namumula na din pala itong aking mga Ito siya is gooseberry. So, malapit na yung mahinog. Yan, i-harvest natin yung mga dyan. What do you call this, anak? Yellow na raspberries. So, itong yellow na raspberries, maliliit lang siya. So, every time na mag-harvest kami, kinakain namin kaagad. Ang sarap. Ang sarap talaga nito ay. Alam niyo, nung una ako nakakita nito, na-shock ako. Gulat na gulat ako dahil akala ko, ang pagkakaalam ko is pula lang yung raspberries. Meron ba lang yellow? Here. Gustong gusto yan ni anak. Ayan, Ayan. Ilang beses na kami nakapag-harvest nito. Hindi maubos-ubos yung bunga kahit isang puno lang yan and maliit. Ngayong taon lang namin ito naitanim pero merong kaagad na bunga. No, kein Schnecke. That is up, anak. Schnecke is not natatakot sa anak dahil sa baba. Meron siya nakita na mga slugs. Hindi kasi nakakaakyat na ang mga slugs dito dahil ito siya is matinik. So, ayan. Unti-unti namin itong na-harvest. Si asawa nga, hindi kumukuha. Kami lang. Nga si anak, mahilig talaga yan siya sa prutas. Mama, eine Schnecke. Yeah, eine Schnecke. The Schnecke cannot go up, anak, dahil merong anak, merong maraming tunok. Ay, ito hindi pa masyadong hinog. Sarap. Ayan yung Schnecke na sinasabi ni Ethan. Takot na takot din siya. Papunta naman sa aking mga kamatis. Ay na lang talaga. Ito naman is ito yung parang utot-utot sa amin. Anong pangalan nito? Physalis. Meron yang mga bunga. Yan, maliliit na mga bunga. Hindi pa hinog. Ay, merong hinog pala, Ayan, Merong hinog sa ilalim. Kaya lang nahulog na Hindi. Ako masyadong kumakain yan. Ang kumakain yan si asawa. Ayan, ito siya is malaki yung puno. So, punta na tayo sa ating mga maabta na ako ng alas 9 nito. Hindi pa ako natapos nag-harvest. Nag-grocery pa kasi kami. Kaya late na ako. Nagsimula na mag-harvest dito. Sabi ni anak, mag-harvest na daw kami bago pa maubos ng mga insekto at iba pang mga mananap. So, ayan, ito naman Johannisbeeren or red currant. Meron kaming black currant dito pero mas gusto ko yung red currant at itong aming red currant, grabe, napakadami ng mga bunga.
Last year, ito din yung una naming harvest and super dami talaga. Tuwang-tuwa ako dahil paboritong-paborito ni anak. Ngayon, marami na siyang paborito sa garden. Unang-una is yung mga strawberry. Ito, hindi na niya masyadong pinapansin. So, tinabunan ko din kasi ito dahil kinakain din siya ng ibon. Ayan, maliliit lang yan siya. Hindi ko alam kung meron ba sa atin ito sa Pilipinas. Pero grabe, sobrang dami ng mga sobrang dami ng mga liso niya sa isang bunga. And then matamis siya pero mas maasim, mas matitikman mo yung lasang maasim. Napakasarap nito. Ilagay sa cake. Syempre gagawin natin itong marmalade siguro. Erdbeeren or strawberry plus Johannisbeeren plus red currant na marmalade yung gagawin natin. Diba? Ganyan dito kasi sila. Marami silang itinitinda na mga ganyan parang mix beeren marmalade. So, ayan. Paborito pa naman namin yung marmalade sa breakfast. Sometimes abend essen or yung kinakain namin sa gabi is bread lang. Ayan na si anak. Ayan na yung ginawa ni anak dito. So, ngayon mag-harvest na tayo. Guys, tulungan nyo ako mag-harvest dito. Sobrang dami ng bunga niya. And talagang isa-isahin mo siya. Dahil ang liliit. So, pung-pung yung aking kinukuha. Para isang labnot. Ito pala siya, kapag mamunga ito siya this year is isang beses lang. Ito namunga siya ngayong taon. So, next year na naman ito mamunga, balik. Hindi ko alam kung katulad ba siya sa ibang mga prutas na kapag namunga this year is the next year or the next 2 years hindi namunga. Dahil last year naman kasi is madami itong bunga. So, ngayon madami pa din siyang bunga. Hindi nga ako nag-expect na madami pa din yung bunga niya. Dahil nga last year madami na kami na-harvest dito. Ngayon, dahil nga malinis na din ito dito, siguro mas naging happy pa siya na magkaroon ng madaming bunga. Alam nyo, ginaano lang nako siya, ginalangkat na lang nako siya sa sobra kadaghan. And namumula talaga yung buong puno. Ayan pung-pung ko na siya na tinatanggal. Doon ko na lang sa loob ng bahay ito isa-isahin. Tapos ang dami. Kapag hindi ko naman ito matapos ngayon is baka bukas na naman mag-harvest ako. Pero nakakatuwa mag-harvest kaso nga ako lang mag-isa. Si anak, walang walang patience yun mag-harvest ng ganito. Ang gusto lang nun kumain agad. So, sobrang blessed talaga kami sa lote na ito or sa lupa na ito na binili namin. Last year pa lang namin itong nabili. Last year pa lang kami lumipat dito. Pero super dami na namin na harvest at ngayon nga is madami pa kaming naitanim and soon marami pa tayong i-harvest. Yun nga mga berries, yung mga raspberries, yung mga blueberry is this year lang namin naitanim. Alam nyo kung anong kulang dito sa amin? Wala kaming grapes. So, yung grapes, yung kailangan kong itanim, baka next year magtatanim tayo ng grapes. Kailangan ko kasing anuhan siya ng space talaga dahil nga yung grapes is nagva-vine. Kapag nagva-vine, kailangan ko siyang laanan kung saan talaga siya magandang itanim na yung talagang vine niya. Alam niyo, napakadami pa pala sa ilalim. Ay, naku. Parang kulang nga itong aking lagayan. Napakadami pa sa ilalim. So guys, ito yung na-harvest natin. Isang maliit na box. Isang maliit na balde ng popcorn. Puno na yan siya pero pakita ko sa inyo yung mga natitira. Ayan, para pa ding hindi pa na-harvest. So, bukas mag-harvest na naman tayo. Dahil, na gabi na ngayon. So, ayan, ang dami pa. Tsaka,
madami pa doon sa loob. Yung hinarvest ko ngayon na isang maliit na balde, dito ko lang yun hinarvest, mga itong part na ito. Ayan, yan yung part na yan. Meron pa mga natira, tsaka itong isang sanga na ito. Ayan, meron pa ding mga natira. Meron pa din dyan sa ilalim. Meron pa din doon. At saka, nakikita niyo yun, napakadami sa ilalim. Nakakatuwa talaga kapag mag-harvest na. At saka ganito yung harvest mo na napakadami. Tingnan nyo naman. Pakita ko sa inyo kung ano yung na-harvest natin. Ayan. Ayan yung na-harvest natin ngayon. Cherry, strawberry, at red currant. Or Johannisbeeren. So, sobrang dami. Grabe yung blessings. So, diba? Isang maliit na planggana ng cherry, isang bandihado ng strawberry, at saka isang red currant. Grabing blessing talaga ito. Sobrang dami. Hala ka, ang dami nating gawing marmalade. Itong cherry, yung sabi ko nga sa inyo is ano muna natin ito siya, ilagay sa freezer para ma-preserve siya, tapos isahin lang natin yung cherry na marmalade o kaya cherry compote. Ang pangalan niya basta gagawin natin. Sobrang saya ko ngayon sa mga na-harvest ko na sobrang dami. I'm cutting strawberries. Like you can see. So, mabuti na lang, meron pa kaming tools na ganito. Ito yung pangtanggal ng buto ng cherry. So, para hindi ako mahirapan magtanggal nito, dahil kailangan, syempre, before ito lutuin, kailangan tanggalin. So, kapag may ganitong tools, mabilis lang siyang tanggalin. Hindi kasi pwedeng lutuin ito na merong buto. So, habang si asawa, nag-ano ng strawberry, ako naman din, ay! Shucks! Falsch gemacht. Also. A lot of strawberries. Easy. Kapag may ganito, mabilis lang siyang tanggalin. Ang sarap. It's really delicious. You also have some strawberries that have already a lot of sun. This one also have a lot of flavor. Even if it's so small? Yeah. Oh. You can see it, they are even almost dark red, brownish. Masarap They're daw, not sabi so niya nice crunchy, but they have a lot of flavor. No flavor? No. It's not, it's chewy. Yeah, as I said, not crunchy, but have flavor. But I don't like the chewy one. When you cook them, everything is not chewy anymore. Aso falsch. Nakapasok na pala ako, and dahil late na nga, so nag-start na akong mag-harvest. So, tomorrow again. Kakatuwa talaga mag-harvest. So, anyways, yan lang muna for today's video. Maraming salamat sa panunood. And if you still don't subscribe sa ating channel, isubscribe nyo na din ako. At kung gusto nyo ng long videos at simple life, katulad ng buhay ko na sinishare ko sa inyo dito sa Germany, you can share it and you can like and subscribe to our channel. And yes, we'll see us again in our next vlog. Thank you guys for watching. Bye!